So may mga kumakalat ngayon na mga picture, no? Tungkol po dito sa mga sundalo ng Ukraine. Ang kaawa-awang sitwasyon. Nako, mga sangkay, kikilabutan kayo kapag nakita ito. Anyway, bago tayo magpatuloy sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe dyan, welcome po sa Sangkay World Talks, no? Kung saan dito lamang po natin pinag-uusapan yung mga pandaigdigang balita, mga nangyayari ngayon sa ating mundo. Alright? Makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. So ngayon kasi, mga sangkay, eto. Tingnan po ninyo. Ito po yung kumakalat ngayon. Photographs of visibly emaciated Ukrainian frontline soldiers went viral. Extreme situation sa mga sundalo, mga frontline po ito na mga sundalo ng Ukraine. Ito na po sila ngayon. Kaawa-awa pong kalagayan. Alam nyo, na-imagine ko dito mga sangkay, nung panahon po nung World War II. Do, 'di ba, makikita niyo po 'yan sa pictures kung paano po mga sangkay kaawa-awang sitwasyon ng mga sundalong Amerikano at Pilipino, mga sangkay, no? Na pinahirapan nga po sila nitong mga Japanese soldiers bago po ang rescue, mga sangkay, ni MacArthur. Ngayon, eto po, nangyayari din po ito ngayon, mga sangkay, doon po sa Ukraine. Starving Ukrainian soldiers go viral. Ngayon, eto, tingnan po natin yung balita dyan. A disturbing set of images has gone viral, showing Ukrainian frontline soldiers reduced to skin and bones, ribs visible, eyes hollow, bodies collapsing under extreme exhaustion. Grabe, no? Tingnan nyo yan, mga sangkay, oh. Ano na lang, butot balat na lamang po, mga sangkay. Kaya pa ba neto makipaggera? Ganitong klaseng kawawang sitwasyon nila, mga sangkay. Ito sinasabi po natin na ang digmaan po talaga, walang magandang naidudulot sa buong mundo, at lalong-lalo na po sa mga sundalo, mga sangkay. Kasi yan po, tingnan nyo po yung nangyayari sa kanila. The photos, shared on social media platform Threads, have triggered global shock. Diba? Na-shock ang buong mundo, mga sangkay, nung makita ito. But beyond the visuals, they raise a deeper, uncomfortable question. How can soldiers be starving in a war funded by billions? Sting. Oh, ang ganda ng tanong. Paano daw po naging gutom? Paano po naging ganito kagrabe ang sitwasyon ng mga sundalo ng Iran, ng Ukraine? Gayon, mga sangkay, na itong mga sundalo ay funded po ng NATO. 'Di ba? Paano nangyayari? Hindi kaya, mga sangkay, may corruption din na nagaganap doon sa Ukraine at ang kaawa-awang sitwasyon ay napupunta sa mga sundalo na frontline? Kasi may pondo po sila eh. 'Di ba? Lagi po silang may fund na pinapadala po from NATO. Pero paano kaya 'to nangyari, mga sangkay, no? They're still starving. Since the war began, the United States alone has committed over $170 billion in aid to Ukraine, Kita nyo, mga sangkay? according to the U.S. Department of Amerika Defense pa lang yan. Congressional Research Service. The European Union and its member states have pledged over $150 billion more. Ganyang kalaki ang suporta, mga sangkay, ng European Union. Data cited by the European Commission. Combined, global support runs into hundreds of billions of dollars. But Grabe. here's the critical reality. Most of that money does not go directly to frontline soldiers. Mostly sa pera, hindi na pupunta direkta, mga sangkay, sa mga soldiers. Kawawang sitwasyon. A large share is allocated to advanced weapon systems, air defense platform,
Okay, so nabibili lang po yung pera na binibigay mga sangkay, binibili lang po ng mga gamit pandigma. Kaya mga sangkay, napupunta sa kanila, yung mga barya na lang. Tamang pagkain na lang. Frontline po yan, mga sangkay, ng Ukraine. May mga nagsasabi pa nga po, mga sangkay, na nabasa ko po yung article. Kumalat po yun na itong gera daw po dyan, mga sangkay, sa Ukraine, laban po dito sa Russia. Ito daw po ay pananabutahe ng US. And even Donald Trump, mga sangkay, isiniwalat niya po yun. Matagal na daw pong plenano ng mga unang namuno, mga sangkay, sa Amerika. Kung kaya tumantong daw po, di umano, sa ganitong klaseng sitwasyon na nagkaroon ng gera. Kaya nga po yung Russian leader na si Vladimir Putin, sinasabi niya po talaga, mga sangkay, na wala kami sa puntong to kung hindi po kami tinulak ng Amerika. Sinabi niya rin po yun kay Donald Trump, mga sangkay. Kaya, maliban po dito sa gera sa Iran na gusto pong maayos na po ni Donald Trump, isa pa sa pinoproblema ng Amerika ngayon ay itong Russia at Ukraine. Ang bihira. Ito, binalita din po yan, mga sangkay. Good evening. I'm Ashim Kumar, and you're watching Ukraine Brief. Today marks 4 years and 61 days since Russia launched its full-scale invasion of Ukraine. Let's take a look at the latest developments. President Zelensky paid an official visit to Saudi Arabia today, meeting with Crown Prince Mohammed bin Salman. This comes nearly a month after Zelensky signed a deal to share drone technology with Riyadh. Okay, so ito yung ganap, mga sangkay, ni Zelensky ngayon. Pero ito po yung nakakagulat, mga sangkay. Kyiv region. Ayan. Ukraine's general staff has acknowledged the incident, announcing that one army commander has been removed from duty and another demoted. Grabe, tingnan nyo. Kalansay na po, mga sangkay. The photographs were posted on Wednesday by a Threads account belonging to the wife of one of the soldiers. The images reportedly show 4 severely emaciated troops from Ukraine's 14th Separate Mechanized Brigade. Ayun, nandito sila sa frontline, mga sangkay. So ito po yung situation, kaawa-awang sitwasyon ng mga sundalo ng Ukraine. So masasabi po talaga natin na itong gera na to talagang walang kwenta at nagpapahirap lamang po sa mga tao. Well, viral po ito ngayon sa social media. Marami po ang na-shock buong mundo, mga sangkay. Ano po ang inyong opinion? Comment down below. Huwag niyo pong kalimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel. God bless everyone.